Magbibigay po tayo ng tips paano bumaba ang creatinine. Creatinine, alam yan lahat ng mga may kidney disease. Okay? So, paano to gagawin? Siyempre, basically, bibigay ko po sa inyo general tips lang kasi komplikado ang kidney disease, kidney failure, mataas ang creatinine, mahirap to gamutin. Kailangan magpapakita kayo sa nephrologist, kidney specialist. Okay? Tapos, bibigay ko sa inyo ang mga general tips kung paano bababa at hindi lumala, hindi umabot sa dialysis at kidney failure. Ang kidneys natin, marami siyang pang-filter, okay? Pang-sala. Actually, ang tawag natin dyan, nephrons. Nephrons ang tawag. Milyon-milyon, isang set ng nephron. Para siyang filter. Pero milyon-milyon ang meron yan. Pag tumataas na yung creatinine, ibig sabihin, nasisira na tong milyon na to. Nababawasan na to. Okay? Pag marami ang masisira, mamamatay sa kidneys natin, pwede dahil sa diabetes, heart failure, pwede diabetes, pwede high blood, o pwede may mga bato, doon na tataas ang creatinine. Doon na mababawasan yung ihi. Okay, general tips Ano yung mga nagpapataas ng creatinine? Yan ang pinaka binabantayan ng may kidney disease. Kasi pag pataas ng pataas, ibig sabihin palapit ng palapit sa dialysis. Kaya natatakot tayo na tumataas siya. Yung mga may sira sa kidney, tumataas creatinine. Yung may bara sa kidney, may kidney stone. Dehydrated, kulang sa tubig. O, kita nyo kulang sa pag-inom ng tubig, ayaw uminom ng tubig, tataas din ng creatinine. Maraming protina kinakain, 5 perasong pork chop, bawat kainan, sobra yon. Pwede rin tumaas creatinine. Sobra mag-exercise. Okay? Yung mabilisan, 15 minutes lang, talagang todo exercise, nakakataas ng creatinine kasi nasisira ang muscle. Mas gusto natin dahan-dahan. At merong mga gamot, mga pain reliever. Tulad na sinabi ko sa iyo, mga pain reliever, may tsansa, hindi lahat may tsansa na makasira ng kidneys. Okay? Pag kidney disease, 5 stage yan. Ang kidney doctor nyo, merong stage 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pag stage 1, medyo ingat na tayo. Sabihin, may sira na yung kidney. Pero, mild pa lang, maaagapan pa yan. Mababa pa creatinine nito, konting taas lang. Pag stage 5 na, kailangan na mag-dialysis. Okay, wala nang choice, wala nang ihi, lahat na ng sintomas, manas na. Ngayon, unti-unti yan, pag stage 1 ka, after ilang years, palala ng palala siya. Palala siya ng palala. Gusto natin mapigilan. Pag umabot na dito, mas mataas na ang creatinine. Dito, baka 1.3. Dito, baka 2. Dito, baka 3 na ang creatinine mo. Dito, baka 4 or 5. Pataas ng pataas. Pag nandito na sa palala ng palala, 3, 4, 5, mas maraming sintomas, mas manas ka na, pati yung potassium. Diba gusto natin yung potassium? Yung potassium mo, tataas na rin. So, mag-iiba na ang mga dieta dito. Magiging bawal na ang potassium, bawal na ang saging, bawal na ang mga orange. Yung mga healthy natin, nagiging bawal na kasi nga, nag-iiba na sira na yung kidneys So, pero para dito sa una, meron pa tayong mga tips. So, yung mga tips natin basically sa 1, 2, 3, o minsan dyan sa 4. Papaalam nyo sa nephrologist nyo, siya pa rin ang magsasabi kung anong stage kayo at anong pagkain mas tama. Yung ating general tips. Bad habits na nakakasira sa kidney, nagpipigil ng ihi, kulang sa tubig, kailangan pa ba ulitin, 8 to 10 glasses of water in a day. Sobrang alat ang kinakain, kaya na high blood. Sobrang karne, high protein diet, napapagod ang kidneys pag sobra daming protina. Painkiller, tulad na sinabi ko, painkiller, mefenamic acid, ibuprofen, abuse, lagi umiinom. Hindi umiinom ng gamot sa high blood at diabetes, nasira tuloy.
Sobrang alak, masama din. Hindi nagpapahinga, kulang sa tulog. Senyales ng kidney disease, basically, sa creatinine, blood test. Kaya nga pag tumaas. Pero, pag yung senyales, pwedeng manas yung muka, pwedeng nagkaka-rashes, at kung may high blood na dati o walang high blood, pag nasisira ang kidneys, tataas din ng blood pressure. Kidneys din kasi ang nag-aayos ng blood pressure, nagmamanas, hindi na makaihi, nasusuka, ito medyo bad sign na ito, nasusuka, nangangati, pati hininga, nagkaka-bad breath, parang amoy ihi na siya. Yan o, manas, pagod. Ang creatinine, waste product yan, dapat nalalabas ng kidneys yan. Ang problema nga, pag nasira, hindi nalalabas lahat. Ito ang normal creatinine ng lalaki, 0.6 to 1.2, babae 0.5 to 1.5 milligrams per DL. Ngayon, kung mataba, malaki, maskulado, yung lalaki o yung babae, minsan pwede pa lumampas. Kung maskulado ka, malaki muscle mo, baka 1.3, normal pa sa'yo. Okay, kasi nasa dami ng muscle yan. Pero basically, dapat within normal ka. Oras na tumaas yan na 1.4, 1.5 o 2, at takot na tayo, mag-iingat na tayo. So yan, muscle destruction. Okay, sobrang exercise, nakakataas ng creatinine. Sobrang karne. Yan, hypothyroid, pwede rin. Basic tips, maraming tubig, pahinga, bawal yung sobrang pagod. Avoid strenuous exercise. Yung mga stage, nakita ko na. Ito na yung tips natin. Number 1, lalo na pag stage 1, stage 2, stage 3, ang pinapayo ng mga kidney doctor, maraming tubig sa isang araw. Minsan nga, ang pinapayo, 3 litro or 12 glasses of water in a day. Ganun karami. So, 2 to 3 liters, talagang inom ka ng inom para ihi ka ng ihi. Habang ihi ka ng ihi, may chance na malabas yung creatinine. Pag mahina ka uminom ng tubig, 2-3 baso lang, lalo na kung may kidney problem, hindi po pwede. Kung may kidney stone, yun din, malilinis din yan. Ayan, Pero may maximum. Hindi rin pwede lalampas ng 4 na litro or 16 glasses. Mga 2 to 3 liters usually. Okay, paalam sa nephrologist, general tips lang to. Bawal sobrang exercise ito. Jogging masyado, medyo yung pawis na pawis, yung mga heavyweights, exo, ayaw. Lakad-lakad, dahan-dahan lang. Moderate exercise, low intensity, walking, yoga, ganyan, Mas ayaw niya yung takbo, ayaw niya weightlifting, ayaw nga niya basketball, Kung may kidney problem. Kasi masyadong strenuous, tataas yung creatinine. Tulog. Okay? Sapat na tulog. 6, 7, 8 hours. Kasi pag kulang sa tulog, mas tumataas din yung creatinine. Mas hindi na ilalabas. Pain reliever. Ulit ako ng ulit sa inyo. Ayan, pain reliever. Ibuprofen, mefenamic acid, lahat ng mga pain reliever, may chance na masira ang kidneys mo lalo. Kaya sinasabi ko, kung masakit ang katawan, hot pack na lang. Hindi po konting sakit na ulo. Doc, over the counter. Oo nga, over the counter. Pero hindi naman parang chocolate yan na araw-araw mo iinumin, di ba? Bihirang-bihira lang yung pain reliever pag binigay lang ng doktor sa inyo. Pag doktor na nagreseta, 1 week ka pain reliever, sige. Pero pag hindi doktor nagreseta, wag na lang iinom. Antibiotics, may antibiotics na nakakasira sa kidneys, kaya dapat tamang dosis lang. Hindi ko sinabi wag uminom Kailangan uminom na antibiotics, lalo na may UTI ka, may pulmonya ka. Pero dapat aware tayo na sa tamang dose, wag i-overdose. Tsaka maraming tubig iinumin lagi. Protein intake, tulad na sinabi ko, para hindi tumaas ang creatinine, bawasan ang karne. Sabi nga Doc, paano yung mga stage 3, stage 4? Talagang bawas karne. Ang minsan nga, para at least makakain pa rin, gulay naman pwede. Hindi naman bawal ang gulay. Pero yung sa karne, pwedeng parang giniling na lang. Parang spaghetti giniling. So, pag giniling kasi, konting karne, spread mo na lang sa plato. Para akala mo marami, pero ayaw mo masyadong maraming protein. Red meat, bawas. Pero gulay pwede.
Mga monggo, pwede. Yan. Merong mga ibang bodybuilder, merong mga creatine supplements, bawal po sa inyo. Okay? Lalo na may kidney problem na. O kahit walang kidney problem, ingat lang, baka masobrahan. Medyo napapagod ang kidneys dito sa protein supplement na ganito. Alat, bawas, delata. Pag sobra asin, patis, toyo, nangyayari, maha-high blood. Pag na-high blood, masisira kidneys. Dapat control ang blood pressure. Pag na-high blood, masisira kidneys. More plant-based, more gulay, pwede. Pag stage 1, stage 2, pwede ka pa nitong mga vitamin C rich, mga lemon, orange. Pag early, na okay pa. Hindi lang creatinine po, chinecheck sa inyo, pati potassium. Dapat hindi pa tumataas ang potassium. Mas malala yung stage 3, stage 4, tataas na yung potassium. Sabihin, talagang barado na yung kidneys pag malala. Green tea, chamomile tea, wala namang kaso, tubig pa rin siya. Okay, gamot sa high blood, gamot sa diabetes, kailangan iinumin. Pag mas controlled ang blood pressure, mas controlled ang blood sugar, mas hindi lalala ang kidney disease, mas hindi tataas ang creatinine. Hindi po bawal yan, no? Blood pressure and diabetes. May mga gamot na ibibigay sa inyo ang cardiologist, nephrologist nyo. Ito merong gamot na mukhang nakakatulong na hindi lumala yung creatinine mo. Ito. Mga ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, sila po magbibigay. Minsan low dose lang. Low dose. Merong binibigay silang ketosteril minsan, doktor pa rin magbibigay nito. Okay? Nire-reseta yan. May tulong din. Blood test para malaman kung may sakit, urine test kung may protina, merong mga scan, ultrasound, makita yung kidneys. Kung wala talagang choice, stage 4, stage 5, malala na, wala tayong choice, di natin naagapan, talaga magdadialysis. Yun talaga pampababa ng creatinine. Yung makina na magtatanggal. Kaya lang, syempre, medyo dependent na tayo. Pero walang choice Pag sinabi ng doktor, dialysis, hindi tayo pwede umayaw. Kasi pag umayaw tayo, pwedeng may mangyari sa atin. Mag-iipon yung dumi sa katawan. Okay? Yung iba nga, early dialysis Sana hindi nga umabot. Kaya sabi ko sa inyo, sundin ang tips. Masahe, wala namang masama. Bawas stress. Hindi bawal. Nephrologist ang pupuntahan natin. Ito yung general tips. Sinabi ko sa inyo, tigil sigarilyo. Ayan pa rin, no? Mga pain reliever, iwas. Pagkain. Konting tips, mabilisan lang. Ito, pwedeng stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Depende. Mga pagkaing maganda sa kidneys. Binabantayan natin yung alat, bawas. Potassium, depende nga. Pag tumataas na potassium, mababawasan. Pati phosphorus, tumataas itong dalawa. Protein, binabawasan. Ito yung mga gulay na low potassium, cauliflower. Okay? Healthy yan. Strawberry, low sodium, low phosphorus pa. Isda, pwede yan, mataas sa omega-3. Di ba? Kahit may protina, mas maganda yung isda kaysa karne. Grapes, pwede, lalo na yung red grapes. Mataas sa flavonoids, antioxidant. Kidney-friendly siya. Low sodium, low potassium, low phosphorus siya. May mga prutas na maganda sa kidney. Egg white, mas safe kaysa egg yolk. Yan, egg white. Bawang, pwede ang bawang. May sodium, potassium, controlled. Olive oil, pwede rin. Basta kung magpiprito kayo, konti lang mantika. Cabbage, repolyo, okay lahat yan. Mabababa doon sa mga component. Manok na walang balat, hindi prito, mga roasted lang. Pwede na siya. Bell pepper, very healthy, mataas sa vitamin C. Onion, pwede rin siya. Mga gulay, arugula. Mani, depende sa mani Hindi pwedeng maalat na mani. Radish, pineapple, pwede rin. May bromelain, anti-inflammation. Okay? Shiitake mushroom. Ibig sabihin to, hindi siya talaga gamot, pero pwede nyo kainin. Yung mga iingatan natin, okay? Ito po, bawal lang kung
mataas na ang potassium mo, mataas na talaga creatinine, siguro stage 3, stage 4. Pero depende nga sa nephrologist niyo. Kung early stage, pwede pa. Ito patatas kasi mataas na sa potassium. Pickles, maalat na siya. Diba? Siyempre, soft drinks, delata. Diba? Okay, chips, dark colored, soft drinks na maitim ang kulay. May phosphorus. Processed meat, hotdog, mga ibang mga yan, no? Trans fat, mamantika, herbal supplement, vitamins, papaalam mo na sa doktor. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Pa-check po tayo sa ating nephrologist at easy-easy lang, relax lang, sundin lang to. Wag lang biglang magkakasakit kasi oras na magkasakit, pwedeng mag-shoot up yung creatinine. So, good luck po sa inyong lahat.